Well, mga kapopong sa Japan kasi kapag merong mga puno na maapektuhan ng anumang construction works, ay gumagawa sila ng paraan para matransfer ito sa ibang lugar. Which is dito naman sa Pilipinas ay walang pakialam kahit ilang puno pa ang putulin para pa lamang sa mga proyektong gagawin. Well, welcome to the Philippines mga kapopong. Anyway, ganito kasi ang balita. Sunod-sunod na reaksyon mula sa mga residente at commuter ang lumabas matapos makita ang malawakang pagtanggal sa mga puno sa kahabaan ng Quirino Highway bilang bahagi ng expressway project sa Maynila. Marami ang nagsabing malaking pagbabago agad ang napansin nila sa lugar dahil dating natatakpan ng matataas na puno ang ilang bahagi ng pangunahing kalsada, ngunit ngayon ay open na ito at mas lantad sa matinding init at alikabok mula sa dumaraang mga sasakyan. Ayon sa ilang nakatira sa paligid, maagang nagsimula ang operasyon kung saan dumating ang mga worker kasama ang heavy equipment upang simulan ang clearing activity. Sa loob lamang ng ilang oras, kapansin-pansin na ang pagkawala ng mga dating nagbibigay lilim sa mga pedestrian at passenger sa lugar. May ilang residente pa na agad kumuha ng video at larawan na mabilis namang kumalat online at nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Sinabi ng Department of Environment and Natural Resources na may permit at approval ang proyekto bago isinagawa ang operasyon. Ayon sa ahensya, bahagi umano ito ng mas malaking plano ng gobyerno upang mapabuti ang transportation system sa Metro Manila at mabawasan ang matinding traffic congestion sa mga pangunahing kalsada na matagal ng problema ng mga motorista at commuter. Ipinaliwanag din ng mga opisyal na dumaan muna sa assessment ang proyekto bago aprubahan ang pagtanggal sa mga puno. Sinuri umano ng mga engineer at environmental personnel kung aling bahagi ng proyekto ang direktang maapektuhan ng expressway construction. Ayon pa sa Department of Environment and Natural Resources, hindi umano basta-basta inaprubahan ang clearing operation at may mga dokumentong pinagbasihan bago ito tuluyang sinimulan. Sa mga oras na mas lumawak ang usapan online, marami ring residente ang nagpahayag ng kalungkutan dahil matagal na umanong bahagi ng kanilang komunidad ang mga puno sa Quirino Highway. Para sa ilan, hindi lamang ito simpleng dekorasyon sa gilid ng kalsada dahil nagsisilbi rin itong proteksyon laban sa init, lalo na para sa mga commuter, sidewalk vendor, at mga taong naglalakad araw-araw sa lugar. May ilang environmental groups din ang nagsabing sana ay mas napag-aralan pa ang ibang posibleng paraan bago isinagawa ang malawakang clearing operation. Ayon sa ilang eksperto, mahalagang mapanatili ang mga mature tree sa urban areas dahil nakatutulong ang mga ito sa mas maayos na paligid at nagbibigay ng natural na lilim sa gitna ng abalang lungsod. Gayunman, depensa ng Department of Environment and Natural Resources, kinakailangan umano ang proyekto dahil limitado na ang espasyo sa Metro Manila, kaya kailangan ng adjustment upang maituloy ang major infrastructure development. Dagdag pa ng ahensya, kasama rin sa proyekto ang Tree Replacement Program kung saan inaasahang magtatanim ng libu-libong bagong puno sa iba't ibang lugar bilang kapalit sa mga inalis na puno. Pero para sa ilang residente, matagal pa umano bago mapantayan ng mga bagong tanim ang benepisyong ibinibigay ng matatandang puno. Ang ilan ay nagsabing dekada na nilang nakikita ang mga ito sa kahabaan ng kalsada at naging bahagi na ng araw-araw nilang biyahe, trabaho at pamumuhay sa lungsod. Sa kabilang panig, may ilang motorista naman ang nagpahayag ng suporta sa proyekto. Para sa kanila, malaking tulong umano ang expressway upang mapabilis ang biyahe sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Umaasa rin silang makatutulong ito sa trading, transportation at mas maayos na galaw ng mga sasakyan sa kabisera. Patuloy namang pinag-uusapan sa social media at iba't ibang komunidad ang epekto ng clearing operation. Habang may mga residenteng nalulungkot sa pagkawala ng mga puno, mayroon ding naniniwalang bahagi ito ng mas malaking development project na layong mapabuti ang transportation at daloy ng biyahe sa Metro Manila sa mga susunod na taon. Well mga kapopong, batay sa pinakahuling ulat, sinampahan na ng Quezon City Police District o QCPD ng kasong frustrated murder at malicious mischief ang pulis na sangkot sa viral na insidente sa C5 Road sa Pasig City. Ayon sa ulat, matapos ang masusing investigasyon at pagsusuri sa mga ebidensya, kabilang na ang mga video footage, inihain na ang reklamo laban sa Police Staff Sergeant sa Piskalya ng Pasig. Noong unang lumabas sa social media ang maikling video ng insidente, maraming netizen ang agad na kumampi sa motorcycle rider. Sa unang tingin kasi, malinaw na makikitang itinulak ng pulis ang rider habang tumatakbo sa kalsada.
dahilan upang mawalan ito ng kontrol at maaksidente. Dahil dito, maraming tao ang agad na nagalit sa pulis at itinuring siyang pangunahing may kasalanan sa nangyari. Pero mga kapupong, nagbago ang pananaw ng ilan nang lumabas ang mas mahabang video o full footage ng pangyayari. Sa kabuuang video, makikita na bago nangyari ang aktwal na pagtulak, nagkaroon muna ng habulan at tensyon sa pagitan ng rider at ng pulis. Makikita rin na tila mas naging agresibo o matapang ang rider sa panghahabol sa pulis habang hawak ang kaniyang kamera. Dahil sa presensya ng kamera, tila naging kumpiyansa ang rider na kumprontahin at sundan ng pulis habang kinukunan ito ng video. Dito nakita ng maraming netizen na hindi pala isang panig lamang ang may pagkakamali. Bagamat mali ang naging aksyon ng pulis sa pagtulak sa rider na maaring ikapahamak nito, lumitaw rin sa full footage na may naging kontribusyon din ng rider sa paglaki ng sitwasyon. Ang paulit-ulit na panghahabol at pakikipagtalo umano nito sa pulis ay posibleng naging dahilan upang lalong matrigger ang emosyon ng opisyal. Anyway, mga kapopong, hindi pa rin nito inaalis ang pananagutan ng pulis. Bilang isang alagad ng batas, inaasahan na mas mataas ang antas ng pagpipigil sa sarili at disiplina nito sa gitna ng tensyon. Sa halip na pairalin ang galit, dapat sana ay naging mahinahon ang pagresponde ng pulis sa sitwasyon. Dahil dito, naging matindi ang naging reaksyon ng publiko at ng mga autoridad matapos makita ang buong insidente. Ayon pa sa mga ulat, kinuwestiyon din ng National Police Commission ang unang naging paghawak sa kaso dahil para sa kanila ay tila magaan ang naging kaso laban sa pulis kung ikukumpara sa bigat ng naging aksyon nito sa rider. Sa huli, nauwi ito sa pagsasampa ng mas mabigat na reklamong frustrated murder. Ipinapakita ng insidenteng ito kung gaano kahalaga ang buong konteksto bago agad humusga sa mga viral na video sa social media. Sa panahon ngayon, mabilis maglabas ng opinyon ang publiko base lamang sa maiikling clips na hindi nagpapakita ng buong pangyayari. Sa kaso ng C5 incident, unang inakala ng marami na inosenteng biktima lamang ang rider at ang pulis ang nag-iisang may sala. Ngunit nang lumabas ang buong video, nakita na may mga kilos din pala ang rider na nakadagdag sa tensyon ng sitwasyon. Well, mga kapopong, parehong may pagkakamali ang dalawang panig. Mali ang ginawang panghahabol at pakikipag-initan ng rider sa pulis, lalo na habang nasa kalsada. Ngunit mas mabigat pa rin ang pananagutan ng pulis dahil bilang otoridad, inaasahang marunong itong umiwas sa karahasan at hindi dapat gumamit ng aksyong maaring ikamatay ng isang sibilyan. Ang pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala sa publiko na huwag agad magpadala sa unang lumalabas na impormasyon sa social media. Mahalaga pa rin ang masusing pagtingin sa buong pangyayari bago bumuo ng opinyon. Kasabay nito, paalala rin ito sa mga pulis at motorista na pairalin ang disiplina, kontrol sa emosyon at respeto sa isa't isa upang maiwasan ang mga ganitong delikadong insidente sa kalsada.